Hi, hello, good morning guys. At gusto niyo bang malaman kung paano lutuin itong ating perfect creamy maha? Tara, samahan niyo ako dito sa ating video. At meron nga tayo ditong malinis na kawali, ayan. Dapat tuyo yan. Maglalagay tayo ng 2 pack ng Coco Mama. Pwede kayong gumamit ng fresh na niyog. Pero para sa akin kasi hassle pa yun dahil magpipiga-piga pa. Ito kasi mas easy siyang gamitin at masarap din naman talaga ang Coco Mama. Kaya naman ito na ang ating gagamitin. At pagkatapos nga yan ay maglalagay din tayo ng isang latang evap milk. Kahit na anong brand pwede nyong gamitin, bahala na kayo kahit na anong gusto nyo. At maglalagay nga din tayo dyan ng maliit na condensed milk. Kapag malaking condensed milk meron kayo dyan sa bahay nyo, ay kalahati lang ang ilagay nyo. Kung kukulangan kayo sa tamis, ay pwede naman kayo magdagdag ng asukal. Kaya naman, maliit lang ang inilagay kong condensed dyan. At pagkatapos ko nga nailagay yan lahat, ay ilalagay naman natin itong cream corn, kalahating lata lang. Kalahating lata lang ay pwedeng-pwede na yan. At ilalagay din natin itong whole corn kasama ang sabaw, kalahating lata lang din. At tamang-tama na nga ito sa isang medium size ng bilao. At maglalagay din tayo dyan ng 1/4 na butter. At i-mix-mix nga lang natin yan ng kaunti dyan para naman mahalo natin yung mga buo-buong mais dyan. At pumasok pa nga sa aking strainer itong mais. Tingnan nyo naman, oh. Kaya tatanggalin natin yan at tudurugin lang natin yan para naman ready na siya sa pagsalang mamaya. At i-set aside nga lang natin yung ating mixture. At may gagawin pa nga tayo dyan. At pagkatapos nga yan ay kumuha ako ng malinis na bowl. At ito nga natin tutunawin itong ating cornstarch. Ang cornstarch na gamit ko ay hindi basta-basta nabibili sa palengke. Dahil nga napag-alaman ko na hindi naman sa hindi magandang gamitin yun sa palengke. Pwede rin naman. Kaso mas maganda nga kasi itong klase ng cornstarch na ito. At naglagay nga ako dyan ng 1 cup at 1/4 cup na cornstarch. At equivalent lang din nun ang water na ilalagay nyo. Naglagay din ako dyan ng 1 cup at 1/4 cup ng water. Pwede rin kayong gumamit ng evap kung may evap kayo. Ako wala akong evap kaya water na lang. So ayun nga, tignan nyo nga itong cornstarch na to. Napakaganda at napakaputi talaga niyan. Kaya gustong gusto ko siyang ginagamit sa aking maha. So ayan, hinalo-halo lang natin yan hanggang sa matunaw yan dyan. Sa totoo lang, dati gumagawa ko ng maha, lagi na lang na papalpak. At ito na ngayon, nabibili ko lang siya sa grocery. 400 grams na siya, 39 pesos lang. Kaya naman, ito na ang gamitin nyo kung gagawa kayo ng maha. At tara na, isasalang na natin yan sa malakas na apoy. Ayan, malakas na apoy muna natin siya. Hahalu-haluin lang natin yan hanggang sa kumulo yan. Hindi ko pa nga sinama dyan ang cornstarch kasi nga magbubuo na yun kung isasama ko na dyan. Kaya naman, hinalo-halo ko lang muna yan at dahil kailangan nating lutuin yung gata dyan. So, ayun na nga. At pag kumukulo na siya ng kumukulo dyan, ay tutunawin lang natin yung butter. Tingnan nyo naman yung butter ay napakaganda habang natutunaw siya dyan. Pero hindi pa siya kumukulo, umiinit lang siya. At kwento ko nga lang nga, yun nga, dati nga nagagawa nga ako ng maha dahil lagi na lang palpak. Hindi ko alam kung ano nangyayari, pero ang tingin ko sa halo siguro yun kasi medyo tamad ako maghalo. So ayun na nga, natapos na nga natin yan at kumukulo na nga siya. Kaya naman, ihalo na nga natin dyan ang cornstarch maya-maya lang. Hindi pa ngayon, maya-maya lang. Dahil papakuluin pa natin yan, papakuluin natin yan ng ganyan. At maglalagay na nga rin tayo dyan ng asukal dahil nga kulang pa yung sa tamis ang ating maha. Titikman natin yan kung tama na ba yung tamis o kulang pa. At ito na nga, akala ko na play ko yung video pero hindi pala. So naglagay na nga ako dyan ng 7 kutsara ng asukal. So bala na kayo kung dadagdagan nyo pa, para sa akin tama na yung 7 kutsara. So, hindi ko na nga napakita sa video dahil nga akala ko na play ko na siya pero hindi pa pala. At ayun na nga, titikman nga natin kung tamang-tama na yung lasa niyan. Ayan, tinikman na nga natin dyan. Pero hindi pa rin ako nasatisfy dahil nga hindi pala nakita sa video yung pagtikim ko dyan. Kaya nga bibidyohan naman natin ang pagtikim natin dyan mamaya-maya lang. So, ayun na nga, kung gusto nyo umorder ay i-PM nyo lang ako. At eto na nga guys, ang ating tikiman time.
time. So, satisfy naman ang inday nyo sa lasa dahil nga tamang-tama ang tamis. Kaya naman tara, pakuluin na nga natin siya sa malakas na apoy. Nilakasan ko lang muna yung apoy dyan para naman mabilis kumulo dahil nga naiinip na nga ako. At nung kumulo na nga, hininaan ko na rin ang apoy at sinunod ko na nga ilagay itong ating cornstarch. So, ayan, ilagay na nga natin yan sa puntong yan. Hindi na nga natin yan titigilan ng paghalo dahil nga baka masunog. At hininaan na nga rin natin ang apoy dyan. Sa totoo lang, ayaw ko talagang gumamit ng maliit na kawali sa pagluluto dahil nga natatapo. Dahil nga kung makapaghalo ako ay exage nga. Pero okay na yan kasi nga mabilis lang naman din mabuo itong ating maha. Basta wag na wag nung titigilan yan sa paghalo. At naghalo nga siguro ako dyan ng mga 15 minutes. Ganun katagal. So, kaya naman ngalay na talaga ang kamay ng inday nyo. Pero hindi talaga natin pwedeng tigilan ng paghalo yan para na ma-perfect natin ang pagkakabuo ng ating maha. Kaya naman kung ako sa inyo, mag-order na lang kayo sa akin para naman hindi na kayo mahirapang maghalo. Charis. So, available nga itong ating creamy maha sa ating menu sa ating business na Shena's Food Tray. Kaya naman, kung ako sa inyo, umorder na kayo. At pagka ganyan na nga ang texture ay hudyat na yan na paluto na siya. Kaya naman sobrang excited na talaga ako at malapit na talaga siyang maluto. Kaya naman hinalo-halo ko pa yan ng hinalo-halo. At ayan na nga, sa konting panahon ay luto na nga kaya pinatay ko na ang apoy dyan. At ito na nga tayo sa ating preparation step. So, ayan, binilisan ko na nga yan ilagay dyan sa ating molder. Naglagay lang ako dyan sa ating paspak na microwavable ng tagdadalawang sandok lang. Binilisan ko na nga yan dahil nga kailangan natin bilisan yan habang mainit pa dahil kailangan nating maisalin yan sa mga lalagyan dahil nga mahirap na siyang i-mold kapag malamig na siya. Kaya naman binibilisan na nga nating ilagay yan dyan kasi nga mahirap na siyang i-flatten dyan kapag lumamig na ang ating maha. Tingnan nyo naman kung gaano kabuo yan. So, ayun na nga, ipa-flatten na nga natin siya. Medyo hindi na ako nahirapan mag-flatten dyan dahil nga nilagay ko na nga lang siya sa maliliit na lalagyan. Para naman kung sakaling may mag-order, ay may ibibigay tayo. So, 65 pesos nga ang benta ko sa isang tub na ganyan. At hindi na nga kayo lugi dyan dahil sobrang sarap, sobrang creamy at sobrang cheesy ng ating maha. Kaya naman kung ako sa inyo, itry nyo na tong orderin sa aking menu. Meron tayong mga size doon. So, ayun na nga, natapos ko na nga yan lagyan i-mold dyan at lalagyan na nga natin yan ng cheese sa ibabaw dahil nga hindi naman makokompleto ang ating maha kapag wala itong toppings na cheese. Kaya naman maglalagay tayo ng overload cheese dyan at napaka-perfect nga nitong cheese na gamit ko dito sa ating maha dahil tamang-tama lang ang alat niya, hindi masyadong maalat at hindi rin mahirap i-grind, kaskas dyan sa ating pangkaskas dahil nga hindi siya malambot. So, nabibili ko nga lang din ito sa grocery at affordable pa ang cheese na ito. Kaya kung ako sa inyo, ito na yung gamitin yung cheese. Ang pangalan nga ng ating cheese ay queso. So, yung isang klase ng queso, ayan. So, ayan, nakikita nyo yung daily queso. So, ayun na nga, nilagyan ko pa yan ng maraming cheese dahil nga masarap ang maha kapag maraming cheese. Kaya naman in-overload ko sa cheese yan para naman hindi lugi ang makakabili niyan. At ayun na nga, sinasabi ko nga sa inyo na available siya sa ating menu na Shena's Food Tray. Kaya naman kung gusto nyo mag-celebrate, may occasion kayong papalapit, ay pwede nyo akong i-PM para mag-order sa akin ng aking mga menu. At hindi kayo magsisisi sa ibabayad nyo dahil sulit na sulit dahil napakasarap nga ng ating mga menu. At ito na nga, dadako na tayo sa ating favorite serye, ang Tikiman Time. So, tignan nyo naman, sobrang amazed talaga ako dyan sa aking nagawang maha. At na-perfect ko na nga talaga siya, kaya naman ready na ako magpa-order sa inyo. So, tignan nyo naman, hindi yan tinipid at hindi naman yan kaunti dahil malapit na nga mapuno ang tab dyan. At itong itatry natin ay ito yung konti. Kaya naman kakainin ko na lang. So, sobrang bango talaga niya at tamang-tama lang yung tamis, hindi siya masyadong matamis at sobrang cheesy talaga niya. Tingnan niyo naman yan, sobrang soft niyan. Ayan, napakaganda talaga ng pagkakagawa natin nitong maha natin. So, nasatisfy nga ako sa lasa niyan dahil nga hindi siya masyadong matamis, creamy siya at lasang-lasa mo talaga yung mais dahil nga gumamit tayo ng cream corn dyan at whole corn.
Kaya naman kung ako sa inyo, mag-order na kayo at salamat sa panonood dahil tatapusin ko na nga dito ang ating video na ito. At kung nakaabot kayo sa video na ito ay paki-comment naman sa baba kung taga saan ka at para malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Tingnan nyo naman, nagwi-wiggle-wiggle pa ang maha. So, yun lang. Salamat sa panonood. Bye-bye! How do I pack and order?